Okay, breaking news. Mga kababayan, di ba may inilabas ako sa inyo na allegedly si Lisa Tanas ay hinold for question dito sa Amerika kaugnay doon sa pagkamatay and allegedly doon sa overdose ng pulburon. Okay? Inulat ko yan sa inyo. Allegedly, yung kanilang kasama ay namatay na sa overdose sa pulburon. Bago tayo nag-vlog, ay chinek natin sa coroner's website. Hanggang ngayon, wala pa ring malinaw o wala pa rin, under investigation pa rin ang pagsanhi ng kanyang pagkamatay. Then, kumontak tayo at actually pwede kayong kumontak dyan sa Beverly Hills Police na mag-request kayo. Under investigation pa ang pagkamatay ni Lisa Tanas, ay pagkamatay ng kasama niya. Ngayon, syempre nataranta ang mga hinayupak at sinasabi nilang fake news yan. Okay, gusto ko lang linawin na ginamit ko ang salitang allegedly based dun sa informante dahil wala naman ako sa pangyayari. Pero kung nandoon ako sa pangyayari, sasabihin ko na sigurado ako na tegi itong taong ito at sinalaksakan ni Lisa Tanas ng pulburon. That's why hindi ko sinabing 100%. Kaya nga, according to our puting ahas. So nataranta ang mga buwaka ng ina. Okay? Then, may inilabas tayo na video na kung saan nagpa-party si Lisa Tanas. Hindi ko lang sure yung video na yan, kung yan sa Waldorf, pakita natin ulit sa lahat ng kapapasok lang, kung yan ba yung video na yan, ang sayaw-sayaw niya, ang biga-biga, sang alpot patutot niya, nakakala mo, 16 anyos, na nireregla pa, ang hinayupak, na gumagastos ng kaba ng bayan. Pakita lang natin to. Ito. Sa mga kapapasok lang, ayan po, kung gusto niyo marinig ang sound nito, nasa Boljakan sa ating Facebook. Alright? Ulitin natin, ito mga kababayan, hindi ko sa Waldorf yan dahil nakapag-check-in na rin ako dyan at nakakain na rin ako dyan sa lugar na yan. Ayan ang bigatla, okay? Akala mo, 16 anyos, di ba? Kasama yung mga artista, o sino man yan, si Jokoy, o kung sino man yan, di ba? So yaan ang working visit niya o bakasyon grande ng alpot patutot. Diba? Yan ba ang working visit? Okay? So tignan nyo na lang yan sa Boljakan. Mga palangga, tignan nyo sa Boljakan sa Facebook natin. Ito. Ayan ang Facebook natin. Yung mga text, yung gusto nyo makita, yung mga ang dami kong pinopost dyan ng mga writings, mga notes, kung ano pa man. So kaya sinasabi ko nga dyan kanina, kagabi, 4 hours ago, my God. Walang tulugan talaga ang lola ninyo, no? 4 hours ago ba yon? So, sinasabi ko dyan sa comment na yan, sa video na yan, ito. Okay? Ano ang sinabi ni Maharlika dyan? Working visit o working party o bakasyon grande? Sabi ni Lisa, kidnapper siya raw ay sa working visit dito sa Amerika. Pero kapag sinabing working visit, dapat may opisyal na pakay, may mga meeting o kasunduan para sa bansa at may malinaw na layunin para sa karapatan ninyong mga Pilipino. Diba? Pero sa video na ito, ayan, sa video na yan, nakapapakita ko pa lang, ano ang nakikita natin? Sayawan, laklakan sa party, at hindi natin alam, pulboronic, at kung ano-ano pa. Diba? At kasama mga politikong pulboronic, although hindi na sila visible dyan sa video na yan. Alright, okay? Nasaan, sabi ko, ang trabaho? Nasaan ang tunay na pakay ng pagbisitang ito para sa Pilipino? Alright, so ngayon, ang mga mainstream media at itong NBI, dahil yan ay kumalat na ng milyon-milyon at ang twist nila sa story, sinasabi ko daw na si Lisa Tanas ay kasabwat sa pagkagurgur nitong taong kasama nila. Hindi ko sinabing kasabwat siya. Ang sinabi ko ay, according to our source, person of interest siya. Okay, when you say person of interest, di ba? During the crime o kung ano man, di ba? Kung sino yung present o presente in Espanyol, di ba?
kung sino man ang present doon sa pinangyarihan ng insidente ay subject for questioning. Hindi ko sinabing nakakulong ang gaga. Ang sinabi ko lang, according to our source, ay na-hold siya dahil kailangan tanungin at hindi lang siguro siya at marami pang mga kasama doon. Pero hindi pa tayo makakapagbigay ng linaw right now yung cause of death talaga, kung talaga bang na-overdose, kaya paulit-ulit ko, na-overdose ba sa Clorox o kung ano man, kasi maraming angle. It's under investigation. Saan ang fake news doon? At karapatan ninyong mamamayang Pilipino na malaman kung saan napupunta ang pera ninyo, dahil bawat gastos ng buwaka ng inang kidnapper na si Lisa Marcos ay pera ninyo. It's public interest. Right? So ngayon, dahil nataranta ang mga buwaka ng ina sa pakipag-ugnayan ng mga putang ina kayo, mga sinungaling na mainstream media, ngayon sinasabi na ito ay fake news. Actually, hindi ako actually ang unang nagbalita nito. Alright? Kaya nga, ang tanong ko sa inyo, mga kababayan, yung mga media, nag-report sila na binalita nila na may namatay, okay, na kilalang tao, pero hindi sinabi ang cause of death. Hindi pa naman talaga masasabi yan kasi wala pa yung coroner's report. Pero pwede mong sabihin na namatay sa hotel kasama ang mga kaibigan at nag-party-party. Okay? Then, missing information, saan namatay? Saan ang location? Diba? Although ngayon may mga lumalabas na ng mga media na nagsasabi kung saan ang location, pero missing pa rin yung information kung saan, ano nangyari exactly, nag-party or what. Ang dami ng information. At ngayon, dahil dyan sa mga expose natin, sabi ko nga sa inyo, sinasaluko lahat. Lahat, bala, assassins, lahat, kaso and everything, para sa paglaya ng mamamayang Pilipino sa mga hinayupak na ito. At pinapangako ko sa inyo, hanggang sa huling patak ng dugo ko, hindi ko uurungan ang mga buwakang inang ito. Dahil inumpisahan natin itong laban na ito para sa inyo, hindi para sa akin. Dahil ang napapala natin dito ay what? Gorgor, kung sila ay makaswerte. Now, mga kababayan, galit na galit kahapon, pinag-usapan natin na itong National Bureau of Investigation, yung kanilang head na si Jaime Santiago, ako daw ipapahanting, ipapahanap, ipapa-extradite dahil sa kasong inciting to sedition at fake news. Long overdue na ito. Sinabi na nila ito sa akin noong 2022. Diba? Na ipapadukot ako dito o ipapatumba o lahat na ng klase, ipapa-extradite, mga ganyan. Eh sabi ko nga, gawin nyo, putangay na. Diba? Ang tagal nyo nang sinasabi. Naalala nyo, NBI, DND, DILG, PNP, AFP versus Maharlika. Well, ako lang talaga dahil ako naman sumasagot sa lahat ng ito. And syempre kasama kayo dyan mga palangga. Lumalakas ako because of you. Dahil nandyan kayo. Ngayon, kakasuhan na ako. Kaya sabi ko, bring it on. Alright? So, fake news daw na si Lisa Tanas ay na-hold. Okay? Again, hindi ko sinabing 100% na-hold si Lisa Tanas. But, mga kababayan, naglabas sila ng picture. Si Lisa Tanas. Alright? Naglabas si Lisa Tanas ng picture. Mga palangga, tignan na si Lisa Tanas, ha? Okay? Sa kanyang website, sa kanyang Facebook page, pakita natin, na one day, yesterday, nag-turn over of donation Eklabush. Tapos nakita nyo yung emphasis. Turnover of donations, Girl Scout, Chucho, FL Office, Manila, March 11, 2025. Pansinin natin yung ibang mga post niya. Alright? Pansinin natin ang kanyang mga post in the past. Tignan natin to, ha. Ang dami niyang mga post in the past na wala namang mga yung mga ganyan klaseng mga ganyan klaseng parang mga binibigyan ng emphasis nga na nasa Pilipinas siya. But anyway, nag-post ngayon ang Girl Scout of the Philippines. Shinare nila yung picture ni Lisa Tanas na yan. Gusto ko gamitin ninyo ang inyong mga forensic
ang inyong mga forensic skills kung paano natin ito hihimayin. Okay? Ang mga pangloloko sa atin ng mga bangag na ito. Alright? Alright, tignan natin. Girl Scout of the Philippines. Stay tuned dahil may pasabog tayo sa gitna ng ating vlog. Alright? Keep sharing. One day. Okay, basahin ko dyan. Ayan yung picture. Alright, ang sabi dito, we are deeply grateful to the generous donation received from 2 successful art exhibits, Goldenberg Mansion and Goldenberg Mansion Art Series exhibit. Series 3 exhibit Tapiceria with Girl Scout of the Philippines as the sole beneficiary. The donation was officially turned over to us through our Chief Girl Scout Lisa Tanas, reinforcing the impact of art. Walang date. Hindi ba ang Girl Scout ang isang website ng gobyerno o may pinupondohan ng gobyerno, meron kang sariling posting kung kailan, paano, ano ang mga kaganapan, when, where, what, how. Pero bakit sharing lang? Makikita natin dito, tayo ay nag-iimbestiga dito bilang isang mamamayang Pilipino na concerned sa pera ng bayan na nilulustay ng mga buwaka ng inang ito. Alright, so tignan natin ang mga comments. Okay? Ang sabi dito, pictures, ayan, may mga nagsabi, share po, sabi ng isa, sabi ni Rayleigh Lopez, shared post talaga, wala ba kayong official na sa inyo mismo nang galing? Okay. Tapos sabi dito, I just noticed that, sabi ni Carol Coach Barcinal, I just noticed that everyday GSP is posting every event that they have. As in everyday, nawawala tayo, but bear with me. Ewan ko, may ba sabotay. Sabi niya, then they are just sharing a post of Lisa. Now, why they didn't do it the same day like the usual thing that they do? Comment ito. Ang sabi pa dito, hindi ito March 11. Ha ha ha. Parang na-post na ito noong nakaraan. Ang sabi nila, okay. Ako nga, tignan mo nga yung buhok. Oo nga, no? May mga na-comment na mahaba daw yung buhok dito sa picture. Okay, tignan natin shoulder length. Oo nga, this is a good point, no? Tignan natin yung pinost sa akin dito. Good point to. Tignan natin yung pinost sa akin mismo ng sinare sa akin mismo ng taga Los Angeles kung nasaan, kung gaano ba ka-ikli, taga mga forensic talaga to, mga to. Kung gaano ka-iksi ang buhok ni Lisa Tanas now. Okay, tignan natin. Alright? Okay, tignan natin. Alright, parang shoulder length lang. Parang pareho lang. Okay, tignan natin. Parang shoulder length lang. Alright, pareho. So, okay, huwag tayo pumukos dun sa buhok. Pumukos tayo dito sa comment section. Okay? Ang sabi dito ng mga comment ng mga tao, Daily Tribune, March 2, March 2, 2025 pa ito? No, hindi. Magkaiba ng suot, but we'll see. Alam mo naman, hindi mo pa pagkakaliwalaan itong PCO na to. Sabi ng isa, dapat mga detailed. Ang gagaling ng mga nagko-comment. Mike Santos, sabi ni Mike, dapat may mga detailed 5Ws at 1H at ang incomplete naman ng mga post ninyo. Hindi ka panipaniwala. Ha ha ha. Why shared post na lang, di ba? Always upload your own photo. Way back, you always upload your own photos. So lahat ng ito, nagdududa yung mga netizens. Okay? Ngayon, ito ang hamon ko. Kung ito ay nasa Pilipinas si Lisa Tanas, mag-live siya ng video. Kung gusto niya i-debunk itong mga alleged reports na ito, okay? Mag-live siya na nandiyan siya sa Pilipinas. Kasi mga kababayan, eto na tayo. Ngayon lang, kaya actually hindi dapat tayo mag-live kasi nakakuha tayo ng impormasyon. Okay? Napag-alaman natin, according to our source, na ito hindi na to bago sa akin. Ang nag-orchestrate ng pag-kidnap kay Pangulong Duterte, ayon sa informante, ay si Lisa Tanas talaga. Alright? At ang reason
gusto nilang burahin yung mga Duterte. Ngayon, by the way, bago pala ako pumunta dito sa seryosong pag-uusap natin, posible, may possibility talagang, according to my source, na ano siya, na question siya ng mga authorities. Possible, pero yung pangalawang informante natin, eto na nga. Ang sabi niya, Miss Maharlika, galing mismo to sa kamag-anak mo. Diyan, kamag-anak nila ng mga Marcos Romualdez na ang nag-orchestrate ng lahat ng ito para ipakidnap ang Pangulong Duterte ay si Lisa Tanas at si Bangag ay sunod-sunuran lang. Ang kadahilanan ng kaputahan ni Lisa na nagpunta dito sa Amerika, according to our source, ato ay mga palabas lamang na siya ay merong working visit dito. Pero yung pala in preparation, according to our source, na siya ay natatakot na kapag ginawa nila, kasi destined siya, talagang ano siya focus siya na gawin ang pagpakidnap kay Pangulong Duterte. Okay? Kung sakaling magkaroon ng revolusyon sa Pilipinas, ay safe na siya dito sa Amerika. Ito mainit-init na impormasyon, ha? Alright. Ngayon, mayroon pa daw si Romualdez, si Tamba, at etong particularly si Tamba, mga palangga, medyo nagdadalawang isip pa daw na ipadukot o ipakidnap si Pangulong Duterte sa ICC. Pero sabi ni Lisa, hindi, talagang kailangan kidnapin, ipadukot ang Pangulong Duterte at ipagkanulo sa ICC. Ngayon, the reason why pumunta siya ng Amerika, according to our source, para hindi siya ma-associate o kunyari wala siyang alam sa mga ginawa o mga gagawin nila. At si Bangag, di ba, right after tsaka siya nagsalita. Dahil si Bangag ay sunod-sunuran lamang. Walang balls yan. Si Lisa Tanas ang nag-orchestrate lahat ng pandurukot o pang-extract, pang-kidnap kay Pangulong Duterte. Hindi na ito bago. Dahil si Lisa Tanas, ang tagal ko na siya kinaakusahan na kidnapper siya, nung inutos niya, nung in-orchestrate niya ang pag-kidnap sa 2 minor de edad mula sa Turkey na anak ng kanyang business partner, illegal business partner, according to the mother of the minor kids, okay? Na kapartner ni Lisa Tanas, si Francis Lloyd Tichua na tatay ng mga bata. Diba? Medyo balikan nyo na lang ito kasi mahaba itong mga vlog ko dati. Kung yung mga kapapasok lang, hindi nyo masyado ma-absorb to. Pero, balikan nyo na lang yung iba. Ngayon, 2023 pa lang, inaakusahan ko na si Lisa Tanas na siya ay kidnapper. So, napag-alaman natin ngayon na gumawa siya ng event dito sa Manila International Eclabush Film Festival na umattend yung mga artista, mga politiko, andun si Jingay, andun si Kilay, at kung sino-sino pang mga tao, para umiwas siya na kung sakali na kayo ay mag-peaceful revolusyon para panindigan ang inyong bayan dahil binababoy, ginagago kayo ng baka ng inang kidnapper na si Lisa, secure daw siya dito sa Amerika. Yan ngayon ang panawagan ko sa lahat ng mga nasa Amerika o kahit saan sa buong mundo, lalo na napag-alaman natin na siya ay naka-check-in dyan sa Waldorf Hotel, pumupunta sa Beverly Hills Hilton, maraming mga Pilipino dyan. Kasi lahat ng hotel na yan, nakainan ko na at na-check-inan ko na. Pero ang favor na hingiin ko sa inyo mga palangga, ready your camera. Okay? Picturean, videohan, at pasimplihan ninyo at isend nyo dito, ayan, at isend nyo dyan, yan ang crawler na yan, sa ating email, Maharlika Network at Proton Mail. So ngayon, gusto ko liwanagin na inorkestra ni Lisa Tanas na ipadukot ang Pangulo. Ako po, hindi na nasa-shock, ulitin ko muli. Tapos mga kababayan, ay talaga namang umiwas siya at gumawa siya ng mga eksena dito na mga party-party kasi hindi naman working visit. Pinakita ko na sa inyo yung video na nagpa-party sila. Hindi ganyan ang working visit. At dapat na
yung gurangtot na siya, wala namang problema kung may mga kaibigan ako na may edad na rin o senior at 65, 70, ay napakaganda pa. Diba? Katulad na lang ni Tita Fanny, shout out sa'yo, lagi nanonood sa akin. Tita Fanny, ayan, 87 years old, pero very organic at maayos, walang formalin yung mukha. Ganun pa man, mga kababayan, okay? Alright, tingnan natin itong mensahe sa atin. So yun nga, takot na takot siya, okay, na ayaw niya daw, sabi niya, ayaw niyang nasa Pilipinas siya kasi takot siya na magkaroon nga ng revolusyon. Pero daw si Tamba at si Bangag, medyo may alinlangan pa kasi hindi nila matansya kung ano yung magiging impact ng tao. At nakikita niyo ngayon yung mga tao lumalabas na. So nandito na siya, bit-bit ang pera ninyo. Okay? Ayon sa ating source. Kaya ang challenge ko sa mga buwakan ng inang to, para mapasinungalingan nyo ang sinasabi ng aking mga informante, not me, kasi napoforwardan lang tayo ng informasyon. Ipakita nyo yung formalin beauty ni Lisa, yung formalin peslak, that's not beauty, ang formalin look ni Lisa Tanas. Ipakita nyo, i-live nyo siya kung buhay pa ang buwakan ng ina o baka na-overdose na rin. Yan ang challenge ko, hindi yung pa-post na ganyan. Kasi I tried, okay? Na, yun nga, chinek natin, kahit kayo, machicheck nyo yan, kung meron namang report dito sa yung coroners, wala pa. Tapos, sa Beverly Hills, pwede kayo mag-request ng information to obtain public documents. You tried it. Tulong-tulong tayo, sama-sama tayo. Total, gusto naman nila akong gurgurin, at least man lang, kung matsyempohan nila akong magurgur, may ginawa akong mabuti para sa inyo. At hindi naman ako natatakot magurgur. Pero nag-iingat tayo. Ayan, ang sabi dito, yun na nga, gusto daw niya, pag nagka-revolusyon, ay safe na siya dito. At, ito pa pala. Okay, balik tayo sa sinabing na-question siya ng mga polis. Sa batas, binasa ko to bago tayo nag-vlog, wala naman talagang immunity ang First Lady. Alright? May mga lawyer dyan na mga gagaling, di ba? Wala namang immunity ang First Lady sa batas ng Pilipinas. Pero mga kababayan, okay, pwedeng magkaroon ng diplomatic immunity. Ang tawag daw pala doon is extended immunity. Okay? Extended immunity na kahit magkaroon siya ng criminal case o kung ano man, pero yung pagpunta niya ay related o diplomatic mission, which is mukha nga pinapalabas nila kasi working visit eh. Diba? Ang post nila, working visit, diplomatic mission. So according to our source, meron siyang extended diplomatic immunity. So, pwedeng natanong siya, na-question siya, pero hindi siya pwedeng ikulong o kasuhan because of that extended diplomatic immunity. Na kung ano yung immunity ng presidenteng Bangag, na-extend sa kanya. Maraming pwedeng, okay? Pero possible na magkaroon ng extended immunity ang mga pamilya ng presidenteng Bangag. Alright? So, ang sabi dito, mga kababayan, so, let's say for example, ang pagpunta ni Lisa Tanas dito sa Amerika ay official functions, which is yun ang pinapalabas sila, pwede siyang talagang bigyan ng extended diplomatic immunity, referring to the international laws. So I'm not gonna discuss that because I don't know about international law dahil di naman tayo lawyer. So yun lang ang nasabi sa atin ng ating informante, mga palangga. So kaya nga ang challenge ko sa mga buwakan ng ina, pero kasi yung iba naman na nag-read, may mga nababasa din naman kasi ako na nakulong si Lisa Tanas. I did not say that. Okay? Hindi ko sinabing, excuse me, hindi ko sinabing nakulong siya, na-hold. Iba yung nakulong, iba yung na-jail ka sa word na na-hold for questioning. Yun na nga mga kababayan, kaya ang ginawa nila, ito daw talaga si Martin Romualdez, nag-aalinlangan. Okay? Kaya naman, talagang isinakay nila ang Pangulong Duterte, kinipan nila doon sa, ito, tignan natin dito, okay? Doon sa eroplano ni, alright. Okay.
Doon sa aeroplano na sinasakyan, o sinabi nga nila is presidential plane, di ba? Sinabi ni John Vic Remulla. So ngayon, napag-alaman natin nga, yung pag, i-vlog na natin yan, na ang nagmamay-ari niyan ay, ang kanilang mga amigo o amiga. Okay, marami yatang owner siya nang nag-handle niyan. But, hindi na lang natin isa-isahin yung mga pangalan. But anyway, connected sa kanila. So ngayon, mga palangga, okay, ito ang eksena ngayon. Tignan natin to. Okay? Ano pa yung ibinigay sa atin na information? Alright. Kaya sabi mas malakas ang loob niya. Okay? Na sinasabing fake news ka. Sabi ng ating informant, fake news ka kasi may extended immunity siya. Kaya nga sabi ko dun sa kausap ko, sabi ko palang I did not say na nakulong siya. Ang sinabi ko, allegedly nakulong siya. Alright? So ngayon, mga kababayan, okay? Sabi daw ni Tambaloslos, kay bangag wag na natin ituloy ito. Kasi hindi natin alam kung ano magiging reaksyon ng taong bayan. Baka dito tayo matatapos o mapapahamak. Alright? At ang sabi nga dito, okay, dito na raw si Lisa Tanas magre-retire sakaling magkaroon ng change of government o maipatumba ang gobyernong bangag. Basta siya lahat ang nag-orchestrate ng pagdukot kay Pangulong Duterte. Last minute, tumawag daw to si Martin Romualdez at saka si Lisa Tanas, ay si Bangag Jr. kay Lisa Tanas na wag na nating ituloy ito kasi hindi natin alam yung repercussion nito sa mga tao. Ngayon, dahil sabi nga ng importante natin, malapit din sa kanila, wala naman talaga si Bangag Jr. Walang alam, kaya sunod-sunuran si Lisa Tanas. Nung sinabi daw ni Lisa Tanas, ay ni Tambaloslos at ni Bangag, wag na natin ituloy ito, nagsisigaw at nagwawala daw si Lisa Tanas na dapat ituloy yan. Dukutin at kidnapin ang Pangulong Duterte o i-extract ang Pangulong Duterte. Okay? Yan ang marching order, yan ang extraction ni Lisa Tanas. At another thing na binigay sa atin ng informante, yung zero budget, na isingit ko lang kasi kasama sa information. Ang nagpa-zero budget talaga sa PhilHealth ay si Marcos Jr. at si Lisa Tanas. Tandem silang dalawa. Kaya nga mga kababayan, hindi nyo ba nakikita, whether galit kayo sa pagmumukha ko, dahil yung bunganga ko umaabot hanggang Mars, pero isipin nyo ang inyong future. Isipin nyo kung bakit may isang Maharlika na ayaw tumigil sa kabila ng 4 na kaso dito civil cases sa Amerika. 1 case dismissed with prejudice, 3 nilalabanan ni Maharlika, and now ang hamon sa akin, ang pananakot sa akin, inciting to sedition, another cyber libel case dyan sa Pilipinas. Sabi ko nga, bring it on. Tama ka na lang siguro kung bakit ang isang Maharlika ay tinatarget. I'm just an ordinary person like you. It's just so happy na yung bunganga ko kasing laki ng mundo. Kaya naaabot lahat ng mga impormasyon sa buong mundo. Kaya sila gustong ipa-assassinate ako, ipagurgur ako, kasuhan ng patong-patong. At hindi nga po ako natatakot. Kaya huwag kayong matakot na manindigan. Now alam nyo na ang pinakamamahal yung PRRD. Kayong mga PSG na nakikita nyo na si Marcos, si Lisa ay sinisigaw-sigawan kayo. May mga namatay na nga na PSG na hindi nila ni-report. Diba? Kayo dyan, manindigan kayo para sa bayan. Is that inciting? Ang sabi ko lang, manindigan kayo. Mag-speak up kayo, sabihin sa taong bayan because you're there to serve and protect the people and to protect the soberanya na sinasabi ninyo. Ngayon, nakita nyo na kita ninyo, yung, dito ka pala Lisa Tanas nandito ka, kung nandito ka sa Amerika, I challenge you. Dito tayo magbabakbakan sa korte. Total, nagpa-picture-picture ka doon sa abogada na nag-represent kay Johnny Depp kasi panindak nila sa akin yun nasindakin ko to, abogado di, ano ba yan? Campanilla ang tawag dyan sa Pilipinas, di ba? Sindakin ko to. Gusto ko pong sabihin sa inyo, sa kabila ng panggigipit nila sa akin, sinusubukan nila akong gipitin pero lumalaban po ang isang Maharlika. So kaya nga sina-challenge kita, buha ka ng ina mong kidnapper ka,
Kung nasa Amerika ka, file a case against me na tinatawag kitang kidnapper at smuggler ka at ang asawa mo ay addictus benedictus. With that, I can present ng mga ebidensya ng pinagnangak-ngak ko dito. Andito ka pala, dito ka mag-retire, tangina ka. Oh, harap-harapan tayo, kaso sa kaso, di ba? Ang tapang mo dahil ginagastos mong pera ng bayan. Ako, anong ginagawa ko? Kahit sa kabila ng sitwasyon, okay, ng buhay ko, dahil di naman ako mayaman sa Amerika, okay, nilalabanan ko sila at my own expense, di ba, ng aking pakikipaglaban dito at my own expense, na walang pera ng China, walang pera ng Pogo, di ba, ng Pogo, at kung kanino pa. Kaya manindigan kayo, paulit-ulit ko sinasabi, orchestrated ang pagdukot kay Pangulong Duterte. And now, yan sa mga nag-e-echo ng mga vloggers. Now, alam nyo na hindi siya nakulong dahil meron siyang extended immunity dahil pinalabas niya yung kanyang pagpunta dito sa Manila International Film Fest ay working visit. So yun pala ang kadahilanan, and lawyers can attest that kung ano yung mga batas-batas sa ganyan, extended So, pero posible na siya nga ay na inquest proceeding ang tawag dyan, di ba? Natanong siya, na-interrogate siya. Renato Obra, yes. Ano sabi dito? Yung ibang mga topic, tsaka na lang natin pag-uusapan yan. Ang gusto ko lang namnamin nyo ngayon, ipakita nyo sa mundo, i-share nyo, pumunta kayo doon sa Bodyakan, yung pagsayaw-sayaw niya, nakala mo high na high siya. Yan ang kadahilanan, inorkestra ang pagdukot kay Pangulong Duterte, kaya yung buwaka ng inang tore na yan, mananagot kayong mga pulis, lahat kayo mananagot kayo sa taong bayan sa pag-extract, pagdurukot, pang-kidnap ninyo kay Pangulong Duterte. Kaya nga, galit na galit sila kasi nananawagan tayo ng Speak Up Day. Lumabas na kayong lahat, iparinig nyo, ipakita nyo yung pwersa nyo, ipakita ninyo yung power ninyo na kayo ay para sa Pilipino. We can end the bangag. Si Lisa Tanas, nakita nyo hindi pa ba enough? Na pinakita ko na sa inyo lahat, kapalit ng buhay ko, ang party nila, lahat ng information na nakukuha ko, binibigay ko sa inyo. Na sakaling, hindi sakali, na kahit fabricated crime, para financially, paralyze nila ako, mga palangga, yan ang ginagawa nila. Yan ang reason. Maria Munoz, thank you so much sa inyong mga pagmamahal. Maria, yes, thank you so much. Gusto ko lang pasalamatan kayo dahil you're always there. Boy Sardinas, thank you so much. Excuse me. Ubo pa rin lola nyo. Oliver, laban lang ma'am para kay Tatay Dio at para sa bayan. Thank you so much. Yan ngayon, fresh na fresh. 60 billion ng PhilHealth, siguradong si Bangag. Kaya nga in-extract nila si Pangulong Duterte dahil ayaw nga nila mag-explika o magpaliwanag dun sa oral arguments na nire-request o na dinesisyonan ng Korte Suprema. Yan yung ngayon ang katotohanan. Alam nyo na, matagal ko nang alam. Matagal ko nang alam na si Lisa Tanas sa isang demonyo. Dahil siya ay during the appointments pa lang, ang kanyang requirements sa mga i-appoint niya ay what? Bago ang isa sa tanong, do you think you can deliver? Yun ang pinapatanong niya sa mga kakausap. Tanungin mo yan, do you think you or he or she can deliver? Ibig sabihin, can deliver the money, smuggling money, lahat ng mga illegal na money, pwede magnakaw, mang-bribe, ransom money. Yan yun, mga kababayan. Yan ang katotohanan. Kaya ang people power ba, pag sinabi mong people power, inciting to sedition, nasa batas yan, right to assemble. Diba? Mag-assemble ang mga tao at kung pwede kayong kumanta, kanta, gawa nyo ng kanta ang Pangulong Duterte, ipakita nyo ang pagmamahal sa bayan, ang pagtaas ng bigas, ang paglaganap ng krimen. Lahat na yan, araw-araw nyong nararanasan. Hindi ko nga yan nararanasan eh. Pero nakikita ko kayo. Nakikita ko sa TikTok, sa Facebook, sa Reels. Nakikita ko yung paghihirap ninyo. Pero bakit ayaw niyong manindigan? Bakit si Maharlika? Dapat ka, wala na akong pakialam sa inyo eh. Diba? Oh. Tignan natin, may bagong pumasok from Puting Ahas. Okay.
Kami dito sa ito kaya nga challenge ko to Palangga eh. Sabi ng mga taga-Presidential Communications Press Corps, akala niyo wala akong puting ahas dyan? Hindi pa nagpapakita si Butod sa palasyo. Okay? Kahit daw ang mga taga-PCO na mga Presidential Corps o Press Corps people ay hinahanap siya. Kaya ang challenge ko sa buwaka ng ina mo, Lisa Tanas, magpakita ka ng signs na buhay ka pa. Buti nga kung wala ng buhay, di ba? Mas maganda yon. Magpakita kayo. Huwag yung pa-posting-posting sa Facebook. Baka pinag-aralan na, baka hinanda na nila yan. Kasi, sige, kunyari ha, mga Girl Scout, magpunta kayo dito sa opisina, picture-picture tayo, ganyan-ganyan. Baka nga mamaya, may mga naka-file yan. Okay, post natin sa March 13, March 15, March 16, March 18. Di ba? Pwede nilang gawin yan dahil magaling siya ganun para kunyari nandiyan siya. Para mapatunayan nyo kayong mga reporter, i-challenge nyo nasaan mag-live si Lisa Tanas. Hindi yung mga yung mga video, mga mga picture lang. Asaan ka, Lisa Tanas? Marcos resigns, sabi ni Rojan Bautista. Tapos ako pa ngayon ang kakasuhan nila. Kaya nga sabi ko, bring it on. Long overdue na yan, kadyutahan ng mga inayupak na yan. Sabi ni Palangga, okay, thank you so much, Anthony. Excuse me. Asil, thank you so much. Directores, thank you so much for your help. Ngayon mga kababayan, sabi ni nasaan si Lisa? Yan, ipa-hashtag nyo. Huwag yung nasaan si Lisa. Nasaan si... Ayan. Sabi ni Palangga, diversion. Tama yan. Sabi ni Your Daily Wisdom. Sabi niya, ay, naku, ang dami Palangga. Thank you so much. Hindi ko maisa-isa yung inyong mga... ano sabi ni Palangga? Ito to. Basahin natin. Arlene, standing for the truth is never easy, but it's always worth it. Your courage and integrity is not wasted. No matter the resistance, know that you are not alone. As a way of shining through. Stay strong and keep it going. Thank you, Palangga. Michael, thank you so much. So ngayon, mga kababayan, okay, yan ang challenge natin sa kanila. Nasaan si Butod? Ayan yung mga hashtag dapat. Teka lang, ang dami, hindi ko ba patalsikin si Marcos. Teka, nasaan? Teka lang, sorry. Ang gaba, dili good magsaba. Okay. Tangan ang dami Sorry Palangga Hindi ko na isa-isa yung tagalin ko lang to. Ayan. Alright. So, okay, para makita kayo. Yan. Yan na yung challenge natin. Mag-hashtag kasi nasaan si Lisa Tanas? Nasaan si Butod? Nasaan si Lisa? Lahat. Basta nasaan. Yan ay patapa natin ngayon. Magpakita ka. Diba? Kasi, napag-alaman ngayon ng ating putingas na siya, this is not allegedly anymore. Kasi, I accused her na siya talaga ang promotor ng kidnapping doon sa dalawang bata. Ang tagal na, 2010-23 pa natin, in-expose siya. Kaya ngayon, takot na takot sa inyo na mag-revolusyon kayo. O diba? Takot na takot, sinecure na ang pera, nandito na sa Amerika at mag-party-party na lang siya o magpulbo-pulburon. Ano gagawin nyo ngayon? Mga pulis na kinokontrol kayo para mag-express ng inyong mga opinion, ng inyong mga damdamin, like, share, comment, pinagbabawalan kayo? Mag-speak up kayo. Tapos, ang isa sa sinasabi ng NBI, yung fake news daw na sinasabi ko na may mga nagre-resign, is it yung PNP, na may mga nagre-resign na mga pulis. Buwaka ng ina, ang dami nang nagre-resign andyan sa mga posting natin. Ni mga police, men in uniform, even AFP, na ayaw na nilang magpulis dahil sa sitwasyon ng bangag. At yan ay paninindigan. At yan ay what? Yan ay prinsipyo. Kaya sabi ko, kung ako isang pulis, kung ako ay sundalo, di ba dildil ako ng asin? Huwag lang ako sumunod dito at wag lang ako manilbihan sa isang bangag na presidente. At actually hindi kayo nanilbihan kay bangag kay Lisa Tanas na isang kidnapper, smuggler, lahat na. Takot siya ngayon. Imagine niyo pag nagkaroon ng revolusyon, kayo dyan kawawa. Kung peaceful revolution, it's okay. You have to be always in the peaceful side. Kasi ayaw natin masaktan ng ating mga Palangga. Alam ko, ako na ang gusto ng pagbabago at matanggal ang mga bangag
Dahil sa kanilang ginagawa, peaceful yan ng mga tao. Pero dahil nagsabwata na si Lisa Tanas, si Bangag, ang mga NPA, mga makakaliwang grupo, nandyan na sa loob ng Congress, ang gagawa ng gulo sila para isisi sa inyong mga mamamayan. But you have to be vigilant. Kayong mga pulis na mga umalis na, mga AFP na umalis na nakikita ko sa mga post, manindigan kayo, magpahayag kayo sa inyong mga Facebook page, sumama kayo diyan sa inyong mga party, mga pagtitipon. Hindi po yan inciting to sedition. Okay? Gusto nyo lang iparinig ang inyong boses, gusto nyo lang iparinig ang inyong grievances, ang inyong hinaing na ayaw nyo na sa presidenteng Bangag. Ayan, binigay na natin sa inyo ang impormasyon galing sa ating informante na andito si Lisa Tanas. Oh, sige, I challenge now, kasi nakikinig yan umaga dyan eh. Kayo dyan, mga lukring sa PCO. Ilabas nyo ngayong araw si Lisa Tanas para mapatunayan nyo sa taong bayan. Pag inilabas nyo siya, hindi good. Public interest. Public issue yan. Hindi okay kung nandiyan siya. Okay? At nakatapos na siya doon sa proceeding or what? Ipakita niya na buhay siya. Ipakita nyo na nandiyan siya sa loob ng Malacanang together with pangalan yan ng mga press corps, mga press people. Wag lang yung siya lang mag-isa at nadodoon lang yung piling-pili niya na mga tao na kunyari may tanong-tanong sa kanya, kasi ang live na dadaya yan. Pwede yan i-preview, alam nyo yan. So kailangan natin ng live at live audience also na si Lisa Tanas ay nasa Amerika at kung siya ba ay buhay pa o nalugmok na rin sa pulburon. Kasi nga, yung pinakita kong video sa inyo kanina, na siya ay nagpa-party-party, I'm not sure kung before the death ng kanilang kasama sa entourage or after the death. So, assuming na ito ay after the death, imagine mo, nakuha pang mag-party. At eto pa, eto na-obserba ng netizen, nabasa ko to. Bakit walang condolences na messaging o message ang Malacanang, si Bangag at si Lisa Tanas sa kanilang kaibigan? Hindi ba pagkaibigan mo magbibigay ka ng simpati, di ba, ng mensahe na ako ay nalulungkot dahil ang kaibigan ko ay nagurgur dahil kasama ko siya, it's just malungkot lang dahil nagpa-party kami, kumakain kami, bigla siyang natumba or mga ganon-ganon. Bakit wala kayong letter man lang para sa pamilya na nagpipighati ngayon o nagdadalamhati? Bakit wala? Kasi gusto niyong i-cover up. Prominent na tao ito eh. Di ba, may nakita ba kayo? Mali ba ako? May mali ba ako? Meron na bang mensahe ang PCO o si Bangag dahil kaibigan niya ito o si Lisa Tanas na kinokondolence nila ang pamilya? Wala. Even kayo na mga media, ayaw nyo nga sabihin kung saan namatay eh. Tangay na, nag-post-post kayo na namatay. Saan? Namatay yung tao? Sa inodoro? Sa drum? Saan? Maraming mga red flags. Kaya ang reason, gurgurin si Maharlika. Gumising na kayo mga kababayan. Kailangan yung manindigan dahil ang pagdukot kay Pangulong Duterte, ang pagkanulo kay Pangulong Duterte ay hindi lang pagkanulo sa kanya, kundi ang pagkanulo sa inyong lahat. Kung kaya nilang ibenta si Pangulong Duterte sa ibang lahi o ibenta, definitely may perang involved yan. Magkano kaya ang binayaran dun sa mga tiwali, di ba, na mga taga-ICC? Dahil in-expose ko na sa inyo yan in 2024. Pinakita ko, binasa ko yung mga, although hindi ko pwedeng basahin yung mga vital information, like yung passport, pinasilip ko sa inyo lahat yan. Na pinapasok nila talaga yan ang interpreter, pinapasok nila ang dalawang ICC personnel. Yan ang katotohanan palangga. Standing for the truth. Ayan, sabi ni Irene, nabasa ko na yan. Michael D, thank you so much. Go Frogs. Lourdes, thank you so much. I love you, Maharlika. Stay safe. Greetings from UK. Yeah, pumunta kayo dyan palangga. Mario Luzon, thank you. Ayan, thank you sa lahat ng mga palangga ko. Sorry sa ating ubo-ubo. Ingat ka, Miss Maharlika.
dahil binanggit ka ng NBI na ipadampot ka sa Interpol. Damputin nila. Tangina. Really, ha? Ipadampot ako sa Interpol. Sa magpapile mo na sila ng kaso. Huh? Really? Talagang may jurisdiction kayo sa akin, ha? Tignan natin ang galing nila. Pero huwag kayong mag-alala. Sabi ko, hindi ako takot mamatay. Kung mamatay ako na may purpose, di bongga. Kasi naman mamatay kang nag-overdose ka. Anong gusto pipiliin ko? Namatay ako na na-overdose ako sa pulburon? O namatay ako dahil pinaglaban ko kayo? Diba? Kaya nga, tandaan niyo sinabi ni Pangulong Duterte sa mga nakarang speech niya, patayuan niyo siya ng rebulto na may hawak na ganito. Ako, anong rebulto ko? Anong hawak? Mayroon ako ahas na sinasakal sa ulo. Dapat ganon, ha? Yung rebulto na nagsisimbolize na yung ahas, si Satanas, no? Ahas at saka kuting. Dapat ganon ang rebulto ni Maharlika. Okay? Now, tingnan natin kung may mga nakarating na impormasyon sa atin. Okay, here we go. Tingnan natin. Okay. Yeah, oh, by the way, update pala dito sa kay Pangulong Duterte. Di ba narinig nyo yung interview ni ES, ng dati niyang ES, si Mijaldea, na hindi sila pinapasok, wala silang alam na anong sitwasyon ni Pangulong Duterte. Gusto ko lang kahit paano i-assure kayo na nakausap na ng kanyang mga mahal sa buhay si Pangulong Duterte over the phone. Okay, over the phone. Pero at this point, di ko alam kung personal, I don't know anong oras na ba doon, kung personal nakausap na ni Inday Sara, pero natukoy na kung saang hospital pina-check si Pangulong Duterte at nagkaroon na rin ng communication sa kanyang mga loved ones. Kung sino man yung mga nandoon ngayon sa Dahig ay nakausap na ni Pangulong Duterte. Okay, kanina nakausap natin si Spokes Harry na yun nga, i-represent niya si Pangulong Duterte dahil isa sa mga abogado as this counsel nga sa ang tawag dyan, sa The Hague, sa ICC. So, yan yung mga update natin at ipagdasal niyo yung Pangulong Duterte dahil sobrang lamig. Sobrang lamig doon sa Netherlands. So, yan ang ipagdasal. Huwag tayong tumigil. Huwag tayong tumigil na magbigay ng update sa ating mga kababayan. Kayong mga OFW, tulungan nyo. Tulungan nyo yung mga sarili nyo, yung mga pamilya ninyo na makialam dito, na magsalita. Kahit sa Facebook o kung nasa Maynila kayo, pag may mga pagtitipon, maging kabahagi kayo kasi kailangan ipakita yung ating mga alindog, yung ating warm bodies na kayo ay sukang-suka na sa gobyernong ito. Lahat ng may impormasyon, mapa Waldorf, mapa Beverly Hills, kung saan man dito sa Amerika, isend nyo sa akin yung ibang impormasyon. Kung may video kayo, kung saan lumalamon si Satanas, kung nandito siya sa Beverly Hills area, nagpa-party, isend nyo sa maharlikanetworkprotonmail.com. Kasi sasaluin ko kayong lahat. Huwag kayong mag-alala. Never ever ko kayong isisquil o ipapahamak. Dahil yan ang gusto ngayon na ginagawa ng mga 3 kaso ko na inarap ngayon na pinipiga nila na i-present ko ang aking mga puting ahas. That's not gonna happen over my dead body. Tandaan nyo yan. Hindi yan mangyayari. And the fact na yung ating mga puting ahas, mga anonymous talaga. Mga puting ahas talaga na hindi ko alam ang telepono, address, bahay, na hindi ko nga alam ang itsura nila eh. But they have legitimate information o, like mga documents na ipinapakita natin in the past. Yun po yung gusto nila ngayon. Yan ang gusto ni Satanas. Tinatanong nila na i-present ko ang name, address, phone number, lahat. Ano ako? Julul? Paano ko naman maipe-present yun? Unang-una, yung mga informante ko, nandoon sa Facebook na pinatanggal nyo. Mga inayupak kayo. Yung mga informante ko, nalala nyo yung ating Maharlika page. That's over now kung hindi nila pinatanggal yon. Nasa 1 million na yon, mahigit. Dahil ginamit din nila ang pangalang Maharlika as government entity. Sinulatan nila ginawa nila yung Facebook na paraan, kaya na-take down yung page ko. And that was 2023 December. Di ko yan makalimutan dahil kumakain ako sa isang restaurant, biglang hindi na ako makapost. Yun yung lumabas na kiniklaim ng Bangag government na ang Maharlika is a government entity. It's a name na owned by the government. Kita mo po tayo ng mahaya? Ganon, dun pa lang gusto na akong gurgurin. Hindi ako tumigil. Wala pa kang kaso nun eh. Di ba? Kinasuhan ako una, Maharlika, $2 million, maganda ka na. Case dismissed.
with prejudice. Oh, Marlica, magbayad ka, da. Although yun nga, yung tatlo hinaharapan natin. Ito ang kapalit ng pagsasabi ng katotohanan. Di ba? Ito yung kapalit. Pero andito na ako eh. Ngayon pa ba ako susuko? Hindi ako susuko sa mga buwaka ng inang ito. Kung one-on-one o whatever sparring, hamunin nila ako. Hindi ko uurungan niya mga yan. Lumaki ako sa probinsya ng kamote, saging at mais ang kinakain. Kaya yung aking alindog, kumbaga may stock. May stock yan sa kahit anong laban. Alright? So wag mo akong sinisindak-sindak. Kayong mga bangang, tanginan yung lahat. Kayong mga nakikinabang at mga taksil sa bayan, wag niyo ako sinisindak-sindak. Dahil hindi niyo masisindak ang taong hindi takot mamatay sa ngalan ng katotohanan. Ang masisindak niyo lang yung mga taong may mga vested interest. Kaya kayo na mga nakinabang sa panahon ni Duterte, kayong mga general na pinrotektahan ni Duterte, kayong mga polis na dinoble ang sweldo, mga military, tangay na. Mas matapang pa kami kaya sa inyo, wala naman kaming baril eh. Asang tapang nyo? Ba't ayaw nyo manindigan para magsabi ng katotohanan? I-expose nyo lahat ng ginawa paninigaw sa inyo ni Lisa Tanas. Nung kayo dyan sa PSG, nung nahuli nyo silang nagpupulburon, nag-orgy and everything, i-expose nyo yan. Na-expose ko na yan eh. Oh, wala na nga tayong aasahan sa Kongreso, sa Senado, sa Executive Department. Asan pa? And now, even the Supreme Court, dinilay nila yung TRO for President Duterte. Alam nila na bawal sa batas ng Pilipinas at guidelines ng ICC. Kinidnap pa rin nila dahil utos ni Lisa Tanas na kidnapin ang Pangulong Duterte dahil ito ay retaliation niya during the Duterte administration na hindi in-appoint ang kanyang asawang bangag sa Department of Agriculture. You have to act now, mga palangga. Bago pa mahuli ang lahat, kailangan ninyong manindigan, ipakita sa buong mundo na totoong may panindigan at matapang na harapin ng mga Pilipino ang mga addictus benedictus. Huwag kayong matakot. Mag-post kayo. Ano nyo ang aking pangalan? Sabi ni Maharlika. Hindi kayo, according. Pag nag-post kayo, itag nyo yung aking pangalan.